Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa bawat pagluha ay may natututunan at nakukuhang lakas. Huwag nating kalimutan ang sakit ay palaging parte ng paglago sa ating buhay. Dear Papa Dudut, ako nga pala si Ali, 39 years old from Tarlac. Unang anak ako nina mama at papa at nung bata pa lamang ako ay ako lang ang paborito nila. Sabi nga nila noon ay lahat daw ng gusto ko ay ibinibigay nila. Laruan, damit at mga bagay na kahit hindi ko naman kailangan. Pati mga tita, tito, lolo at lola ko. Parang ako ang pinaka minamahal nilang apo. Hindi naman sa nagreklamo ako noon kasi sino ba naman ang aayaw sa atensyon at regalo, hindi ba? Pero lahat yan ay nagbago nang dumating si Boris sa buhay namin. 5 years old ako nung pinanganak siya. Sa totoo lang ay excited ako noong una kasi lahat ng kaibigan ko ay may mga kapatid. Ako lang yata ang walang kapatid. Lagi nilang sinasabi na ang saya na magkaroon ng baby brother or sister. Ali, may kalaro ka na. Kaya noong sinabi ni mama na magkakaroon ako ng kapatid ay tuwang-tuwa talaga ako. Pero iba pala ang realidad sa inaasahan ko na mangyayari. Noong dumating si Boris ay parang biglang nag-shift ang mundo namin. Busy sina mama at papa sa trabaho kaya si Yaya na ang madalas naming kasama noon. Kahit ganon ay ramdam ko naman na mas focus ang lahat kay Boris. Ang totoo ay hindi naman sa hindi ko mahalang kapatid ko. Pero parang lagi siyang may sakit. Kung hindi siya inuubo ay nilalagnat naman siya. Kaya lahat ng atensyon ni mama at papa at Yaya ay nasa kanya na. Ako ay parang naging background na lamang. Minsan may mga pagkakataon na naiinggit ako at kunwari may sakit si Boris. Tatawagan nila lahat ng doktor na pwedeng tawagan. Bibili sila ng bagong laruan para magpasaya dito. Pero ako'y wala. Tapos kapag nagtatampo ako, ang sasabihin nila ay Ali, ate ka. Ikaw dapat ang umiintindi. Doon ko naisip na mahirap palang maging ate. May isang gabi na hindi ko makakalimutan kaarawan ni Boris noon. Mga 4 years old na yata si Boris. Nag-ayos si mama ng simpleng party sa bahay. Ang daming bisita, puro kaibigan ni mama at papa. Pero parang ako lang ang hindi masaya. Bakit parang tahimik ka, Ali? Tanong ni Yaya habang tinutulungan akong magpalit ng damit. Wala, sagot ko. Pero ang totoo ay naiinggit ako kay Boris. Pagkatapos ng party ay umakyat ako sa kwarto ko at hindi ko na sila sinamahan sa pagbukas ng mga regalo. Narinig ko pa si Boris na tumatawa habang binubuksan ang bagong laruan na robot. Hindi ko alam kung bakit pero nakaramdam ako ng lungkot na hindi ko maipaliwanag. Minsan naisip ko noon, paano kung wala si Boris? Babalik kaya ang atensyon nila sa akin. Pero alam mo Papa Dudut, hindi ko naman sineryoso yung ganong pag-iisip. Kasi kahit papaano ay mahal ko pa rin si Boris. Kapatid ko siya at kahit na minsan nakakainis siya ay gusto ko pa rin siyang alagaan. Habang lumalaki si Boris ay mas naging close kami. Kahit nasakitin siya ay mahilig siyang maglaro ng mga laruan niya. Ako naman ay mahilig magbasa ng libro. Kaya kapag nasa kwarto lamang kami, babasahan ko siya ng mga kwento at madalas ay tungkol sa pirates
o mga superheroes. Gustong gusto niya kasi yon. Minsan ay tatawa siya ng malakas sabay mapapaubo. Sabi niya, ate gusto kong maging pirate paglaki ko. Pirate? Bakit pirate? Tanong ko. Kasi gusto kong maghanap ng treasure. Sagot niya sabay turo sa isang luma niyang laruan na chest. Napangiti ako. Sige, tulungan kitang maghanap ng treasure. Promise ate ha, sabi niya. Sabay abot ng pinky finger niya. Promise, sagot ko sabay pinky swear sa kanya. Pero hindi lahat ng araw ay masaya para sa amin ni Boris. May mga gabing nagigising ako kasi naririnig ko si Boris na umiiyak. Kapag gano'n ay tatakbo si mama o si papa papunta sa kwarto niya. Minsan ay naririnig ko si Yaya na nagmamakaawa kay Boris. Huwag ka nang umiyak baby, magiging okay ka rin. Ako naman ay magmamasid lang sa pinto. Hindi ko maintindihan kung bakit parang laging ganon. Bakit parang laging may problema si Boris? Bakit hindi siya gumagaling? Isang araw ay nagising ako na parang mas tahimik ang bahay. Hindi ko makita si Boris. Kaya hinanap ko siya. Yaya, nasaan po si Boris? Tanong ko. Andun sa ospital Ali. Sinamahan siya ni mama at papa mo. Sagot niya. Halatang pagod. Ospital? Bakit? Anong nangyari? Nilagnat ulit kagabi. Kailangan niya magpagaling muna doon. Nagulat ako. Hindi naman bago yung mga ganitong nangyayari kay Boris pero ng mga araw na yon ay parang may ibang pakiramdam ako. Buong araw ay hindi ako mapakali. Hinintay ko sina mama at papa. Pero hindi sila umuwi hanggang gabi. Noong gabi na ay bumalik na sila, pagod ang itsura ni mama at si papa ay halatang galing pa sa pag-iyak. Nasaan po si Boris? Tanong ko. Sabi ni mama, kailangan pa niyang magstay sa ospital Ali. Pero magiging okay din siya. Pero hindi ko alam kung bakit at hindi ako naniwala sa sinabi niya. Alam niyo Papa Dudut, hindi ko kaagad na-realize kung gaano kahalaga si Boris sa buhay ko. Ang totoo ay madalas akong nakakaramdam ng inis o inggit sa kanya. Pero habang tumatagal ay mas naiintindihan ko na kung bakit gano'n na lamang ang atensyon na ibinibigay ng lahat sa kanya. Hindi lang dahil sasakitin siya kundi dahil may kakaiba sa kanya. Parang ang dali niyang masaktan. Hindi lang sa pisikal kundi pati na rin sa emosyon. Naalala ko pa noong pareho na kaming nag-aaral ay mas laging priority ng lahat si Boris. Kapag dismissal ng klase, may kotse agad na susundo sa kanya. Pero ako ayos lang daw na mag-tricycle basta safe akong makauwi kasi nauunang matapos ang klase ni Boris. Minsan nga halos maiyak na ako sa inis kasi kahit sobrang init ng araw o umuulan, ay wala pa rin silang panahon para sunduin ako. Pero kapag si Boris, kahit abutin pa ng gabi o bumagyo, andyan si mama o si papa para sa kanya. Kahit sa mga simpleng bagay, halatang si Boris ang sentro ng mundo namin. May mga oras na iniisip ko, bakit ganun? Hindi ba pwedeng pantay lang? Pero sa kabila ng lahat ay hindi ko magawang magalit ng tuluyan. Lalo na kapag nakikita ko siyang tahimik sa isang sulok. Parang kinakabahan o may iniisip na mabigat. Isang araw na ospital si Boris. Hindi ko makakalimutan yon kasi pakiramdam ko. Ako ang may kasalanan. Naglalaro kasi kami noon sa bakuran at simple lang naman ang laro namin. Taguan, tayaan. Tumakbo siya ng mabilis para hindi ko siya maabutan. Tuwang-tuwa pa nga siya at habang ako naman, sinubukang habulin siya. Pero bigla siyang huminto at napahawak sa dibdib niya. Boris, ano nangyayari? Tanong ko pero hindi siya sumagot. Nahulog siya sa damuhan at hindi na gumalaw pa. Nagpanik ako at tinawag ko si Yaya at dali-dali siyang dinala ni na mama at papa sa ospital. Pagdating nila ay galit na galit si mama. Sabi niya, Ali, hindi mo ba alam na hindi dapat mapagod si Boris? Bakit mo siya pinilit maglaro? Gusto kong ipaliwanag na hindi ko naman siya pinilit pero sa sobrang galit ni mama ay hindi ko na nagawang magsalita pa. Napaiyak na lamang ako.
Sa buong gabi ay inisip ko kung paano kung hindi na bumalik pa si Boris. Ano na lang ang sasabihin ko? Saan ko ilalagay ang sarili ko? Kinabukasan ay umuwi na si Boris mula sa ospital at mahina pa rin siya. Pero pinilit niyang ngumiti. Ate, sabi niya habang mahina pa ang boses. Pasensya na ha, hindi ko sinasadya. Mahal kita ate. Parang tumigil ang mundo ko noon. Ako ang may kasalanan pero siya ang nagsusorry. Ako ang nagdadala ng sama ng loob pero siya ang nagsabing mahal niya ako. Simula noon ay nagiba na ang pakikitungo ko kay Boris na wala ng inis ko. Lahat ng galit ay pinalitan ko ng pagmamahal para sa kanya. Kung dati-rati may bahagi ng puso ko na nagtatampo dahil mas favorite siya. Ngayon ay mas pinili kong unawain na kailangan niya yon. Ginawa kong mission sa buhay ko na protektahan siya. Kahit sa school ay hindi ko siya pinababayaan. Tahimik lamang kasi siya sa eskwelahan at hindi siya palapit-lapit sa ibang bata. Madalas ay nasa tabi lamang siya ng classroom, nagdo-drawing o nagbabasa. Pero dahil ganon nga siya ay madalas din siyang binubuli ng ibang estudyante. May isang insidente na talagang hindi ko makakalimutan. Isang araw habang naglalakad kami pa uwi ay nakita ko si Boris na umiiyak sa isang sulok. Napalibutan siya ng ilang mas matatangkad na lalaki at pinagtatawanan siya. Uy, sakitin, anong ginagawa mo dito? Duwag ka naman sabi ng isa. Hindi na ako nakapagpigil at tumakbo ako papunta sa kanila at sumigaw. Tigilan nyo nga yan. Nagulat ang mga bata at mabilis na nagsialisan. Lumapit ako kay Boris at nakita kong nanginginig pa siya. Bakit ka hindi lumaban? Tanong ko. Ikaw lang naman ang lalaban para sa akin ate, sagot niya sabay ngiti. Ang sakit nung marinig kasi pakiramdam ko sobrang dependent niya sa akin. Pero sa kabilang banda ay natutuwa rin ako na ako ang tinitingala niya Papa Dudut. Simula noon Papa Dudut ay mas naging masikasig ako sa pagiging ate. Kahit na anong mangyari nandyan ako para sa kanya, kung may mambubuli man sa kanya ulit ay hindi ko sila palalampasin. At habang tumatagal ay mas lalo akong nahulog sa responsibilidad ng pagiging tagapagtanggol ni Boris. Natutunan kong mahalin siya ng buo. Hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil siya ang kapatid ko. Siya ang dahilan kung bakit mas naging matatag ako. Pero naisip ko noon na may mga bagay din akong hindi magagawa. Kahit na anong proteksyon ang ibigay ko sa kanya, hindi ko mababago ang katotohanang may hangganan ang lahat. Minsan habang maulan ay bigla akong nakaisip ng ideya na parang ang sayang gawin. Boris, halika, maligo tayo sa ulan, sabi ko sa kanya. Nasa bakuran lang kami noon at ramdam ko ang malamig na hangin na sumasabay sa bawat pagpatak ng ulan. Sa una ay ayaw niya, takot daw siyang magkasakit pero dahil makulit ako ay napapayag ko rin siya. Tumawa kami habang tumatakbo sa damuhan para kaming nasa pelikula. Pinipilit kong gawing espesyal ang araw na yon kasi ilang linggo na rin siyang mukhang stress at mukhang laging malungkot. Ang saya ate, sigaw ni Boris habang umiikot sa ulan. Napansin ko na sa kabila ng panghihina niya ay parang bumabalik yung sigla niya. Hindi ko na naisip na maaaring may mangyari. Gusto ko lang siyang makita na masaya. Pero ilang araw matapos ng araw na yon ay biglang nilagnat si Boris. Akala ko'y simpleng sipon lang. Wala namang kakaiba noong una pero nang magtagal ay nagkaroon siya ng matinding ubo at halos ayaw nang kumain. Pagkatapos ng ilang check-up at gamutan ay napansin ko na naging madalas ang pagpunta ni Boris sa ospital. Minsan ay kailangan niya pang makonfine para i-monitor ang kalagayan niya. Hindi ko maintindihan ang naririnig kong medical term mula sa mga doktor. Bata pa kasi ako noon at hindi ko rin magawang magtanong ng diretsyo. Ang alam ko lang ay sakitin si Boris at kailangan niyang magpagaling. Simula noon ay halos araw-araw na akong nasa tabi niya.
Ako ang sumasama sa kanya sa ospital kapag wala si mama o si papa. Nakikita ko kung paano siya tinutusukan ng karayom, kung paano siya hinihinga ng dugo para sa test at kung paano niya tinitiis lahat ng kirot. Sa mga panahong yon ay parang unti-unti akong nawawala sa sarili ko. Pakiramdam ko ako ang dahilan kung bakit siya nagkakaganito. Kung hindi ko sana siya niyayang maligo sa ulan ay baka mas naging okay pa siya. Isang gabi habang natutulog si Boris sa kama ng ospital ay nilapitan ko siya at hinawakan ang kamay niya. Mahina siyang tumingin sa akin at ngumiti. Ate, wag mo nang sisihin ang sarili mo, sabi niya nang mahina. Masaya ako noon, isa yun sa mga paborito kong araw ng buhay ko, sabi pa niya. Parang piniga ang puso ko sa sinabi niya. Hindi ko napigilan ang mapaluha. Sa mga araw na nasa ospital si Boris ay mas lalo kaming naging malapit. Kung dati inis at tampo ang nararamdaman ko sa kanya, ngayon ay parang hindi ko na kayang mawala pa siya. Bilang isang bata ay wala akong gaanong naiintindihan tungkol sa sakit niya. Hindi ko alam kung bakit gano'n na lamang ang paghihirap niya, pero isang bagay ang sigurado. Gusto ko siyang alagaan at protektahan. Kahit pagod na ako mula sa eskwelahan ay diretso pa rin ako sa ospital para bantayan siya. Binabasahan ko siya ng mga kwento at ginagawan ko ng drawing o di kaya ay kinakwento ko ang mga nangyayari sa eskwelahan. Kahit sa simpleng paraan ay gusto kong maparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa. Isang araw habang nag-aalaga ako kay Boris ay napansin kong parang mas lalong humihina ang katawan niya. Hindi na siya katulad ng dati na kahit papaano ay nakakapaglaro pa rin. Ngayon ay halos buong araw na siyang nasa kama. Kahit mahina na ang boses niya ay pilit pa rin niyang ipinapakita na masaya siya. Ate, sabi niya minsan, salamat kasi andito ka palagi. Ang hirap, Papa Dudut. Ang hirap makita ang kapatid mo na gano'n ang sitwasyon. Pakiramdam ko kahit na anong gawin ko ay hindi ko siya kayang iligtas. Pero ayaw kong ipakita sa kanya na umiiyak ako. Gusto kong isipin niya na malakas ako kasi alam kong doon siya humuhugot ng lakas. Habang tumatagal ang panahon ay mas lalong nagiging mahirap ang kalagayan ni Boris. Palagi siyang nasa ospital. Kapag nasa bahay kami ay kailangan pa rin niyang uminom ng maraming gamot. Kung dati takot siya sa mga karayom, ngayon ay parang nasanay na siya. Isang gabi tinawag ako ni Mama at Papa para kausapin. Mukhang seryoso sila. Ali, kailangan mong maging matapang, ang sabi ni Mama. Hindi natin alam kung gaano pa katagal si Boris. Ang bigat ng salitang yon, Papa Dudut. Parang hindi ko kayang tanggapin. Gusto kong sumigaw, magalit, magtanong kung bakit kailangang mangyari ito sa kapatid ko. Pero wala akong magawa kundi ang umiyak ng tahimik. Noong gabing yon ay pinilit kong maging normal ang lahat. Papa Dudut, inalala ko ang mga masasayang araw namin ni Boris. Ang pagtakbo namin sa ulan, ang mga tawanan namin, ang mga pagkakataong hinahayaan niya akong manalo sa laro kahit na alam kong kaya niya akong talunin. Sa huling mga araw ni Boris ay lagi akong nasa tabi niya. Kahit na anong gawin ko ay hindi ko siya iniwanan. Kahit nahihirapan siyang magsalita ay ramdam ko ang pagmamahal niya sa akin. At sa huling sandali hinawakan niya ang kamay ko at ngumiti. Ate, huwag kang malungkot, sabi niya nang mahina. Lagi lang ako nandito. Nang mawala si Boris ay parang nabiyak ang puso ko. Parang hindi ko alam kung paano magpatuloy sa buhay. Pero sa kabila ng lahat ay naisip ko ang huling sinabi niya, na hindi siya mawawala. Kahit na hindi ko siya nakikita ay ramdam ko ang presensya niya. Sa bawat ulan na bumabagsak ay parang andyan siya. Tumatawa sa tabi ko. Sa bawat bulaklak na tumutubo sa garden namin, parang siya ang nagbibigay ng kulay. Matapos ang pagkawala ng kapatid kong si Boris ay hindi na naging pareho ang bahay namin. Para bang may kulang. Hindi lang sa presensya kundi pati na rin sa saya at katahimikan.
Dati kahit paano ay masaya pa rin kami kahit busy sina mama at papa. Pero ngayon ay parang lahat na lang ay bigat at lungkot. Nagumpisa ang lahat sa simpleng pagkatalo ni na mama at papa. Minsan ay tungkol lang sa kung sino ang dapat magdala ng gamit ni Boris na naiwan sa ospital. Minsan naman ay tungkol sa pera o sa oras na hindi nila maibigay sa isa't isa. Akala ko noon ay normal lamang yon kasi may mga araw na nagbabati rin sila at parang okay naman. Pero habang tumatagal ay mas madalas na ang sigawan kesa sa tawanan. Kapag nasa kwarto ako ay rinig ko ang boses nila sa baba. Hindi ko maiwasang magtago sa unan at takpan ang tenga ko. Pero kahit na anong gawin ko ay hindi ko maalis ang ingay ng pag-aaway nila. Isang gabi ay napatigil ako sa ginagawa ko dahil sa isang matinding sigawan mula sa sala. Sumilip ako mula sa hagdanan at nakita kong galit na galit si mama habang umiiyak. Si papa naman ay parang pagod na. Pero hindi ko maintindihan kung bakit parang hindi niya nararamdaman ang pagsisisi. Pamilya natin ang sinisira mo, sigaw pa ni mama. Hindi ko lubos maintindihan ang pinag-uusapan nila hanggang sa narinig ko ang sinabi ni mama na may ibang babae si papa. Biglang nanlamig ang katawan ko. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin yon. Sa mga sumunod na araw ay unti-unti kong naramdaman ang lamat sa relasyon nila, Papa Dudut. Si mama ay laging tahimik at parang malayo ang iniisip. Si papa naman ay bihira lang sa bahay. Kapag umuwi siya ay halata mong napipilitan lang siyang magtagal. Paglipas ng ilang buwan ay nagkaroon ng mas malaking problema. Nagkasakit si mama at nung unay akala ko ay simpleng sakit lamang. Parang trangkaso o ubo na nawawala rin. Pero habang tumatagal ay mas lalong humihina ang katawan niya. Sinabi ng doktor na may cancer si mama. Hindi ko maintindihan kung paano nangyari yon at parang kahapon lang ay malakas at masayahin pa siya. Ngayon ay hindi na siya makalakad ng mag-isa at palagi siyang pagod kahit wala naman siyang ginagawa. Halos araw-araw kaming nasa ospital, si papa kahit busy sa trabaho ay pinilit niyang maglaan ng oras para kay mama. Pero ramdam ko na iba na ang dynamics nilang dalawa. Hindi na sila tulad ng dati na nagtutulungan. Parang pareho silang nagpapanggap na okay ang lahat sa harapan ko. Pero alam kong may lamat na hindi na maibabalik pa. Habang tumatagal ang sakit ni mama, ako ang naging tagabantay niya sa bahay. Ako ang nag-aabot ng tubig, gamot at kumot sa kanya kapag giniginaw siya. Sa mga pagkakataong yun ay parang bumabalik sa akin ang alaala ni Boris. Naalala ko kung paano ko siya inalagaan noon sa ospital. Si papa naman kahit nandyan ay parang lagi ring wala. Busy siya sa trabaho at kahit gusto kong magalit sa kanya dahil sa nalaman ko tungkol sa ibang babae ay hindi ko na magawa pa. Siya ang sumasagot sa gastusin namin at alam kong hindi rin madali ang pinagdadaanan niya. Sa uli wala na rin kaming magawa kundi ang tanggapin ang kapalaran. Pumanaw si mama isang gabi na tahimik ang buong bahay. Hindi ko alam kung paano magpapatuloy pagkatapos ng lahat ng yon. Matapos ang libing ni mama ay naging mas tahimik ang bahay. Hindi nagtatagal si papa kapag umuwi siya. Palagi siyang nasa trabaho at kapag nasa bahay abala siya sa mga papeles at tawag sa telepono. Ako naman ay natutong mag-isa. Ako ang naglilinis ng bahay, nagluluto ng pagkain at nag-aasikaso sa sarili ko dahil wala na akong yaya. Hindi ko maiwasang magtanong sa sarili ko na paano kung andito pa si Boris. Baka mas madali ang lahat. Baka hindi ko nararamdaman ang ganitong kalungkutan. Isang araw habang inaayos ko ang mga gamit ni mama ay napansin ko ang isang lumang album ng mga litrato. Binuksan ko yon at nakita ko ang masayang mga mukha namin noon. Si mama, si papa, si Boris at ako. Parang ibang pamilya ang nasa mga larawang yon. Masaya, buo at puno ng pagmamahal. Sa mga gabing mag-isa ako sa kwarto ay iniisip ko ang mga nangyayari. Napatanong ako sa sarili ko kung bakit kailangang magbago ang lahat. Parang sunod-sunod na trahedya ang nangyari sa amin.
Hanggang sa dumating ang araw na pumanaw din si Papa dahil sa sakit sa puso. Bigla na lang at wala na akong pamilya. Pagkatapos ng libing ni Papa ay wala na akong natirang pamilya at sobrang tahimik ng buhay ko. Parang ang lahat ng ingay sa paligid ko ay nawala na. Nung una akala ko ay makakaya ko na magpatuloy pa rin sa buhay kahit na wala ng mga magulang at kapatid ko. Pero habang tumatagal ay napansin ko na parang may isang malaking buta sa aking dibdib. At kahit na anong gawin ko ay hindi ko ito mapupuno. Hindi ko alam kung paano magpatuloy sa buhay. Ang bahay na dati puno ng tawanan ngayon ay tahimik na. Parang mas malaki ang espasyo nito pero mas mabigat ang pakiramdam. Nagdesisyon akong umalis. Iniwan ko ang bahay na yon dala ang bigat na mga alaala. Kahit mahirap alam kong kailangan kong mag-move on. Nagsimula akong bumuo ng bagong buhay pero sa likod ng lahat ng yon ay dala ko pa rin ang mga alaala ng pamilya ko. Sa tuwing naiisip ko sila ay nararamdaman ko ang lungkot pero kasabay nito ay may kaunting ligaya sa puso ko. Kasi kahit papaano ay naging bahagi sila ng buhay ko. At kahit na hindi na sila pisikal na nandito, alam kong hindi mawawala ang pagmamahal nila para sa akin. Nakita ko na lamang ang sarili ko na nagsisimulang muli. Pumunta sa ibang lugar, naghanap ng trabaho at nakipagkaibigan sa mga tao. Ngunit hindi ko maiwasang makaramdam ng lungkot. Laging may kulang. Laging may nagbabalik na alaala. Sana kasama ko pa si Boris, sana mas nasulit ko ang mga araw na magkasama kaming dalawa. Hindi ko na kayang hindi siya alalahanin. Lalo na noong mga huling araw niya sa ospital. Ang mga salitang iniwan niya sa akin ay huwag mong sisihin ang sarili mo ate. Ay parang nagsisilbing gabay ko sa mga panahong pakiramdam ko ay ako na lang ang mag-isa sa lahat ng bagay. Hindi ko na siya mababalikan, hindi ko na siya makakasama pa. Pero sa mga simpleng ala-ala na yon, parang nararamdaman ko pa rin ang presensya niya. Isang araw habang pauwi ako galing sa trabaho ay nakita ko ang isang maliit na bata na naglalakad mag-isa sa kalsada. Nasa tabi siya ng kalsada at kitang-kita ko ang kalungkutan sa mukha niya. Iniwasan niya ang mga mata ng mga tao sa paligid niya at hindi siya makatingin sa kahit na sino. Habang papalapit ako ay napansin ko na may hawak siyang maliit na laruan. Naramdaman ko kaagad na parang may koneksyon kami ng batang ito. Yung pakiramdam ng pagiging mag-isa at nawawala sa mundo. May koneksyon na hindi ko alam kung paano ipaliwanag. Pero ramdam ko na pareho kami ng nararamdaman. Dahil doon ay tinulungan ko siyang makauwi at hindi ko siya kilala. At hindi ko siya tinanong kung ano ang pangalan niya pero ramdam ko na parang may unti-unting pag-asa sa kanyang mga mata nang maglakad kaming magkasama. Minsan kahit na wala kaming masyadong sinasabi, sapat na yung presensya ng isa't isa. Hindi ko na rin pinilit magtanong kung ano ang nangyari sa kanya. Minsan ay hindi natin kailangang malaman ang lahat ng detalye basta ang mahalaga ay maiparamdam sa isa't isa na hindi tayo mag-isa. Nagpatuloy ako sa buhay at nahanap ko ang isang maliit na apartment na malayo sa aming lumang bahay. At doon ako nagsimulang muli. Minsan naiisip ko kung anong magiging itsura ng buhay ko kung buhay pa si Mama, si Papa at si Boris. Siguro ay mas magaan. Siguro hindi ganito kabigat ang lahat pero hindi ko na kayang balikan ang mga nakaraan. Hindi ko na kayang baguhin ang nangyari. Hindi madali ang buhay. Kahit na anong mangyari, magkakaroon tayo ng mga pagsubok. Lahat tayo ay may hinaharap na laban na hindi natin inaasahan. Ngunit sa huli wala tayong magagawa kundi ang tanggapin ang ating kalagayan. Ibinigay na sa atin ang pagkakataon na maging masaya kahit na minsan ay napakabigat. Hindi ko na kayang balikan ang nakaraan at baguhin ito. Pero natutunan kong magpatawad. Hindi lang sa ibang tao kundi pati na rin sa sarili ko. Kasi minsan ang pinakamahalagang bagay ay tanggapin na hindi lahat ng bagay ay magiging ayon sa plano natin. Kailangan lang nating tanggapin at magsimulang muli.
Ang sakit at lungkot ay hindi nawawala, ngunit ang pagmamahal ay nananatili sa mga alaala, sa mga pagtawa, sa mga taong nawala at sa mga taong patuloy na umaasa. Dito na po magtatapos itong sulat ko at sana'y nakapag-iwan ito ng aral at inspirasyon sa araw na ito. Lubos na gumagalang, Ali. Alam ko kung gaano kabigat ang nararamdaman mo ngayon at okay lang na magluksa. Ang pagkawala ng mga mahal sa buhay, lalo na ang pamilya, ay nag-iiwan ng isang puwang na mahirap punan. Pero tandaan mo na ang pag-usad ay nangangailangan ng oras. Huwag mong pilitin ang sarili mong mag-move on kaagad. Payagan mong maramdaman ang sakit, ngunit bigyan mo rin ng espasyo ang magagandang alaala at ang pagmamahal na naiwan nila. Huwag mong gawing mali ang sarili mo. Minsan hindi natin makukuha ang mga sagot na hinahanap natin, pero natututo tayo ng mga aral na magpapalakas sa atin. Isang hakbang lang bawat araw, at kapag naramdaman mong nag-iisa ka, tandaan mong hindi ka talaga mag-iisa. May lakas ka para magpatuloy kahit sa mga araw na mahirap. Maging mabait ka sa sarili mo, Ali. Para sa mga nakakatakot na kwento, hanapin po ang Kaistorya YouTube channel. Ang link po ng channel na yan ay nasa homepage ng channel na ito. Ganon din ang Gianna Vlogs, ang aming pong weekly family vlogs. Salamat po sa mga sumusuporta sa ibang mga channels ni Papa Dudut. Sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.